walang pasok ng Lunes. May pasok ngayong Tuesday. Bukas wala na namang pasok, guys. At least Karma Puja pala. Puja ng mga sasakyan, ng mga may talyer, ng mga may tindahan. At yun, 3 years na tayo dito sa bahay bukas, September 17. Sabi ko kay Asin, bili tayo ng ladu. Sabi niya, bawal pala mag-puja. Gawa nga nang namatayan sila last time. So, bawal mag-puja. Wala din kaming dasay at wala din kaming tihar. Nanapan. Ay, nako, boring ang festival dito. Wala pa lang excited ang mga festival dito. Dahil bawal mag-celebrate. Lalo kapag namatayan ka, di ka pwede mag-celebrate ng isang taon. Sabi ko, ano ba yan? Hindi na lang binira ito ng 1 linggo na walang pasok. Para next week na lang yung exam. Ipadala na lang nila kung ano yung ipapareview sa bata. Para sa akin lang opinion ko yun. Kaysa ganito naman, may pasok, wala, may pasok, wala, may pasok. Alam nyo ba na sa Friday wala na naman pasok? Tapos Sabado may pasok, Linggo walang pasok, Lunes may pasok hanggang Biyernes. Bakit hindi na lang dinarito ng 1 linggo walang pasok? Ipadala sa mga bata kung ano yung re-reviewin para kaming mga nanay naman na nandito sa bahay, kami na lang ang bahalang mag-review sa mga bata para next week pagpasok nila, exam dire-diretso yun hanggang Friday. Then, the next week, dasay na. Diba? Pinapahirapan nila mga bata. May pasok wala, may pasok wala. Kaya ang hirap din ipasok mga bata sa public school. Kasi dahil sa ganyan nangyayari. Tapos ang mga teacher sa public school, hindi rin nagtuturo. Nagpapasulat lang sila. Tapos mabababa ang grade nila sa public. Hindi natututukan ng mga bata. Kaya ang hirap na magpaaral sa public dito. Hindi kagaya sa akin na kapag ang mga bata galing sa public, may pagmamalaki mo kahit galing public. Dito wala. Hindi mo may pagmamalaki na ang bata ay galing public school kasi mas marami ang holiday kaysa yung pinasok nila. Sabi nga ni Rasis. Ay, nako. TWO2 Nagre-review, guys. Nagre-review para sa exam sa science. Ngayon, ako din, nagagawa din ako ng kanyang reviewer. O, dito, sinusulat ko dito yung ipapasagot ko sa kanya. Sa ano kasi, nabago nga kasi ang exam. Ang exam ay Saturday. Saturday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Hanggang Biyernes. Kaya, yun. Nagagawa din ako ng reviewer niya. Which is a two-way communication. Ngayon magluluto ako. Kaso, paano ako magluluto? Itong isang maliit ko, sus Mariosep. Ay, later. You drink me later. At masasaing muna tayo. At hapon na dito. Na ano ako sa paggawa ng reviewer ni Asher. Na busy ako sa paggawa ng reviewer ni Asher. Kasi kahit kami, nahapit din kami sa paggawa ng review. Gawa nga itong nangyari na sa dami ng holiday, may ganun nangyari.
Kakain muna ako, guys. Ngayon, may gulay kami dito. Ampalaya. Hindi ko alam kung paano ko lulutuin itong ampalaya. Hindi kakain ng bata ng purong ampalaya eh. Nandun siya sa loob ng kabinet, naglalaro. Hindi ko tulalang paano ang luto nitong ampalaya. Wala kaming itlog pero meron kaming kamatis. Pwede to, igigisa lang to sa kamatis. Yun nga lang, munggo na naman tayo. Magluluto tayo ng munggo para may sabaw. Yun lang yung choice natin. Munggo na naman. Munggo ulit tayo, guys. Kasi wala ampalaya yung naandyan. So it means, igigisa lang yang ampalaya na may kamatis. Tingnan nyo yung munggo. Yan, ganyan lang kadami yung nilalagay. O, diba? Munggo is life. Para may sabaw. Kasi magigisa lang tayo ng ampalaya. Dry yung pagkakaluto ng ampalaya. That's not it. Tapos ka Okay, so next guys, lalamasin natin siya sa asin para hindi siya mapait. Kasi itong bitter gourd na nabili ni Asis, itong klase ng bitter gourd na nabili ni Asis ay mapait. Amoy pa lang niya ay mapait. May mga iba't ibang klase kasi, we have dal. May iba't ibang kasing klase ng ampalaya ba? May mga ampalaya na hindi siya ganun kapait. May mga ampalaya din ang sinasabi nila medyo manamis-tamis daw ang lasa. Pero aminin man natin o hindi guys, may ampalaya talaga na sobrang pait. Ito yung klase ng ampalaya na to. Kaya kailangan ko siyang lamasin sa asin para matanggal yung saka natin pipigaan. Para Mom, I got my finger. matanggal natin yung pait niya. I got my finger. Tapos igigisa natin siya sa kamatis since meron tayong kamatis. Wala nga lang tayong itlog. Hindi masyadong gusto ni Asis yung may itlog. Gusto niya yung gisa lang na ganito na may kamatis. Ganun lang. Sibuyas, bawang. Tapos lagay natin kamatis. Tapos lagay natin to. Lagyan ng konting tubig. Ganun lang guys. Yan yung magiging ulam natin. At dal. Siyempre, dal is life. Munggo na naman tayo, munggo. Yan. Hindi naman natin yung talagang ano ba. Lamas na lamas ba. Ganito lang. Yan. Saka natin hugasan. Nakutahan na ito. Bakit pa? चीनी का गुड़ का है उसमें मूल्य का मेरा रख दे हैं मूल्य का मेरा रख दे हैं
पतला भयो थुप्रो पो उसमा 1 किलो जस्तो काट्दैन मसँग ल ल ल ल At eto na siya. Charan! Yan na yung ginisang ampalaya sa kamatis. At ito yung ating dal. Yan.